Pag namimili ka ng unang RC mo, sobrang dami mong pagpipilian. May crawlers, may touring cars, may RC boats, may RC planes, may RC tanks, may RC construction equipment, lahat na lang ng bagay, merong RC. Pero tandaan mo palagi, yung RC na bibilin mo, isipin mo kung saan mo siya gagamitin. Meron ka bang malaking open field na pwedeng magpalipad ng plane? Meron ka bang trail na pwedeng patakbuhan ng roller RCs? Meron ka bang track na malapit sa'yo na pwede kang bumili ng touring car tapos doon mo itakbo? Meron ka bang dirt field na malapit sa inyo na pwede ka mag-bash ng monster truck? Importante kung saan mo balak gamitin yung RC. Bang mag-race? Balak mo ba pumunta sa open field, mag-relax at magpalipad ng drones or magpalipad ng mga planes? Sobrang ng dami ng pwede mong pagpilian. Pero tandaan mo palagi, yung RC mo, gusto mo siyang gamitin. Ayaw mo siyang gawing shelf queen. Ayaw mo siyang ilagay sa shelf at tititigan mo lang siya at hindi ginagamit. Bumili ka ng RC na sa tingin mo na magagamit mo at meron kang area na paggagamitan. My recommendation, if you're gonna go with RCs, I would choose only two types. I would either go with a crawler, though mabagal siya, pero kahit saan pwede mo siyang laruin. Wait lang. Or, kung meron kang open dirt field, pwede ka rin mag-consider kumuha ng monster truck na tulad nito. This is a 1/10 scale monster truck basher. So in short, sa sobrang daming RCs na pwede pagpilian, sobrang gulo. When selecting your first RC, consider kung saan mo sila itatakbo. Consider where you want to use it. Para masusulit mo at mag-enjoy ka sa hobby. Hindi ka masasuya kagad na bumili ka ng something na napakamahal at tapos tititigan mo lang sa shelves. Sa next video, pag-usapan natin ng konti ang nitro-based RCs compared to electric RCs. Hindi na ganun karami ang nitro-based RCs ngayon and meron ng mga gas-type RCs. Pero itakal natin ng konti kung bakit mas marami nang nag-electric versus nitro RCs.